Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Jason Mendoza at sa iba pa nating taga-subaybay. At ang balita ngayon, mukhang itong Barangay Ginebra ay tanggap na kinakailangan nilang magpakawala ng mga iba nilang players para makuha itong si Arvin Tolentino. At mukhang lumalabas mukhang tatlo ang kapalit ni Arvin. Itong si Jeremiah Gray, pati na itong si Sydney Onmubere at itong si Ralph Koo ay ibibigay na ng Barangay Ginebra dito sa Northport kapalit ni Arvin Tolentino. So ang lumalabas dyan, itong si Ralph Koo, si Sydney Onmubere at si Jeremiah Gray ay magiging isa ng mga magiging miyembro na ng Batang Pier. Kung titignan natin, parang ang daming ibibigay ng Ginebra dito. Unang-una parang lalaki yung front court ng Northport. Dahil si Ralph Koo at si Sydney Onmubere, ang laro niyan pareho ay doon sa small forward o doon sa power forward. Nandiyan pa itong si William Navarro at Xavier Lucero. At of course si Jeremiah Gray, kapag nakarecover na yan, ay pwedeng-pwede yan na maging scorer ng Northport Batang Pier. Samantala naman itong Barangay Ginebra, of course makukuha na nila si Arvin Tolentino na magiging complement dito sa kanilang scoring. Sabi nung iba, baka medyo hindi dapat munang pakawalan si Jeremiah Gray. Pero nakadalawang ACL injuries na yan. So ano pa bang iintayin ng Barangay Ginebra na magtatlo pa yan katulad ni Kevin Alas. Kaya sa tingin ko, tama lang. At balanse naman yung ganitong klaseng trade. Kung Jeremiah Gray, Sydney Onmubere at Ralph Koo ang ibibigay mo para kay Arvin, pwede na yan kumpara doon sa mga dating trades na ginagawa ng SMC dito sa Northport Batang Pier. Sa ngayon naman, itong Barangay Ginebra, hindi na mahihirapan si Arvin na mag-adjust dito sa sistema ni Coach Tim Cone dahil alam natin, dyan siya nanggaling. At itong si Onmubere, galing din niya sa Northport, so babalik lang siya doon. Kaya sa tingin ko, okay ito. Ang balita natin, itong Phoenix Fuel Masters ay mukhang gustong makuha. Itong si Abu Tratter. Hindi na tayo magugulat dyan at siguro hindi na rin kayo magtataka dahil ang Phoenix, ang problema nila ay kulang sila sa height. Nakita natin yan nung Commissioner's Cup nung nakuha nila si Jonathan Williams. Ano epekto na magkaroon ng isang big man? Umabot kagad dito sa playoffs ang Phoenix at ang ganda ng kanilang performance. Nung nawala itong si Jonathan Williams doon sa Philippine Cup, laglag ang Phoenix. So dito natin makikita talaga na kinakailangan nila ng big man at yan ang dahilan kung bakit si Abu Tratter ang gusto nilang makuha. Ang Magnolia naman willing i-trade ito si Abu Tratter na ibalita na natin dati na si Tratter ay mag-expire na kontrata sa Magnolia at gusto na raw lumipat ng team. Ang sabi nga nung iba, gusto nito na maglaro sa abroad. So ang Phoenix mukhang willing mag-take ng chance para makuha itong si Tratter kahit na meron nga nagsasabi na gusto nito sa abroad mapunta. Ngayon, ang tanong naman kung sino pwedeng ibigay. Well, ito si Abu Tratter kasi bench player ng Magnolia yan. Hindi naman masyadong nabibigyan ng minuto. Kaya siguro, baka bench player din ang ipapalit ng Phoenix dyan. On the other hand, big man yan at alam natin premium yan sa PBA. So hindi yan basta-basta pakakawalan ng Magnolia. Kung ang hihilingin ng Magnolia ay yung first round pick ng Phoenix, medyo mahihirapan sila dahil mataas yun. Hindi yun basta-basta ibibigay ng Fuel Masters. So baka pwedeng hilingin ng Magnolia dito na itong si Sean Manganti o kaya yung iba pang mga players nitong Phoenix katulad ni Ken Taffin. Pero sa tingin ko yung pick mukhang hindi papayag ang Phoenix dyan unless magsama ng ibang player ang Magnolia. So sa ngayon, tignan natin kung ano mangyayari dito. Pero maliwanag, itong Phoenix ay willing na makipag-trade sa Magnolia para makuha yung kanilang big man. Dahil yan na kinakailangan ngayon nila. Sa ngayon, itong Phoenix ay mukhang magre-rebuild na rin. So abangan natin kung papayag ang Magnolia dito sa ganyang klaseng transaksyon.